10 men healed from Luke chapter 17, verses 11 to 19. While traveling to Jerusalem, he passed between Samaria and Galilee. As he entered the village, 10 men with leprosy met him. They stood at a distance and raised their voices, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them, he told them, "Go and show yourselves to the priests." And while they were going, they were cleansed. But one of them, seeing that he was healed, returned and with a loud voice gave glory to God. He fell face down at his feet, thanking him, and he was a Samaritan. Then Jesus said, "Were not 10 cleansed? Where are the 9? Didn't any return to give glory to God except this foreigner?" And he told him, "Get up and go on your way. Your faith has saved you." So, dito po makikita po natin yung mga leprosy, o na may sakit na leprosy. Pag sinabing lepers, mga ketongin po yan. May sakit silang leprosy. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. During the time of Jesus, yung kanyang inabutang time, kapag ka may ketong ka, no, ikaw ay cast out. Ikaw ay itataboy. Ikaw ay mabaho. Ikaw ay kadiri to death, no? Huwag kang lalapit sa isang lugar na kung saan maraming tao sapagkat, you know what, babatuhin ka hanggang sa mategi ka, matepok ka, ganun. Kasi sa kanila, ang pagkakaroon ng ketong, pagpapakita yan ng karumihan na, alam mo, kapag ka sa mga Hudyo kasi noong araw, huwag kang hahawak ng maruruming bagay. Yan ang tinuturo ng batas ni Moises. Di po ba? So, after that, syempre, nabago yun nung dumating si Jesus. Kaya tignan po ninyo rito, maski nilalapitan siya ng mga ketongin, di ba? Hindi siya nadidiri. Siya pa ang nagpapagaling sa mga ito. Okay, pero dito po makikita po natin, when he saw them, he told them, "Go and show yourselves to the priests." And while they were going, they were cleansed. Bakit po sinabi ni Jesus, "Go and show yourselves to the priests"? Sapagkat during the day, ang mga ketongin, kapag gumaling na, or hindi lang po mga ketongin, anything na mga unclean during that time, kapag ipinuklama na pong malinis, ito ay itetest o iprove ng mga high priest. Ayan ang isa sa role ng mga high priest para patunayan na ang mga maruruming bagay ay luminis na. Kasi napakarami pong seremonya ng mga Hudyo during the time of Jesus. At isa po rito yung mga gawain na nakaugat. Actually, idinagdag na lang ng ilang mga pariseyo para magbigay ng burden sa mga tao. Hindi po ba? Kaya sabi ni Jesus, "Come to me all of you who are heavy laden, I will give you rest." Di ba? Kaya dumating ang Panginoon sa lupa para pagaanin niya, hindi para pabigatin. So, may malaki pong kaibahan ng Old Covenant. Para sa akin, pag sinabi mong Old Covenant, absent si Jesus doon. Hindi pa siya nare-reveal. Although yung papanganak na baby sa New Testament, yung Savior, alam na po nila yan, binabanggit yan, especially sa Book of Isaiah. Pero alam nila yung papanganak na baby na yan ay ililigtas sila sa mga kaaway nila. Taliwas doon sa dumating na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kasi ang focus ni Jesus ay iligtas ang mga tao sa kasalanan. Pinaka number 1 po yan. At ito pong ketong, makinig pong mabuti, sumisimbolo po ito sa kasalanan. Hindi po ba? Kaya naiba ang takbo ng mga bagay-bagay nung dumating si Jesus. Dati kailangan ng temple dahil doon ginagawa yung mga pag-aalay,
doon ginagawa, ito nga po yung mga pagdadala ng mga offerings ng mga hayop. Yan, para idideklara ng high priest na, uy, malinis na to, okay na yan, o, diba? Pero si Jesus po kasi, siya po yung substance ng lahat. Kaya napakapalad natin mga Kristiyano. When we receive Jesus, we receive salvation once for all time. Paano nangyari yon? Nang tanggapin natin siya bilang Lord and Savior. Bumalik po tayo sa atin pong Luke chapter 17 verses 11 to 19. Tingnan po natin yan. Tignan po natin dito, ano yung reaction ni Jesus dito? Tignan po ninyo. Kasi tignan po natin dito sa verse 13, sumigaw po sila and raised their voices saying, alam niyo po ba bakit nila ni-raise yung voices nila? Dahil people don't want them to be near them. Ayaw ng mga tao na lumapit sila sa kanila, na nadidiri sila. So, malamang nasa malayo sila. And yet, they shouted all the more, Jesus, Lord, have mercy on us. Ito maganda. When Jesus saw them, He told them, go and show yourselves to the priest. Ayan, tingnan nyo ha. And while they were going, they were cleansed. Nilapitan ba sila ni Jesus? Hindi. Hindi rin lumapit si Jesus, di ba? Hindi dahil sa nadidiri siya, kundi dahil may kapangyarihan ng salita ni Jesus. Tingnan nyo, yan nakapula. Go and show yourselves to the priest. Yan lang ang binanggit ng Panginoon sa kanila. And while, makinig tingnan nyo, observe. And while they were going, they were cleansed. 15. But, makinig po, ito mahalaga to. But one of them, seeing that he was healed, returned and, with a loud voice, gave glory to God. He fell face down at his feet, thanking him. At, ito tingnan nyo. And, yung nagpasalamat na yon, and he was a Samaritan. Okay, again, uulitin ko, ang mga Samaritano ay hindi kinakausap ng mga Jews o ng mga Hudyo during the time of the Lord Jesus Christ. Dahil, whatever the cause, ito ay religious, ang tawag dito, issues nila, no? Whatever is that. Pero ang tingin ko talagang hindi nila kinakausap ang mga yan. Tingnan nyo sabi ng Panginoon dito sa verse 17, and I will read it now. Then Jesus said, we're not 10 cleansed. Diba 10 yung, anong tawag dito? Pinagaling ko. Kanya. Where are the 9? Yan. Nasaan yung siyam? Nasaan yung siyam? 10 yan Isa lang ang bumalik. Tingnan yung sabi niya. Didn't any return to give glory to God except this foreigner? Di ba ang ganda? Except this foreigner. And he told him, makinig mo mabuti, get up and go on your way, your faith has saved you. Kita nyo? Sinabihan ni Jesus, silang lahat, nung 10 pa sila, kompleto sila, go and show yourselves to the priest. Doon pa lang gumaling na sila, no? Pero kung titignan po natin dito sa huli, nung bumalik po yung kaisa-isa na nagpasalamat sa Panginoon, sabi niya, and he told him, yung nagpasalamat, get up and go on your way. Your faith has saved you. Diyan po natin makikita, kaliwanag. Your faith has saved you. Yung isang bumalik, ito ay foreigner. Gusto kong paliwanag sa inyo, itong foreigner na ito ay foreigner. Pero, yung siya, mga Hudyo yun. Kababayan ni Jesus. Pero, ang nagbigay ng glory, foreigner, a Gentile, hentil, parang tayo. Kaya I'm proud to be a Gentile. I'm proud to be a Gentile, knowing Christ Jesus my Lord, na sapat na siya para sa kaligtasan ko, at sapat na rin siya para sa kaligtasan nating lahat. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito, malugod ko po kayong inaaniyahan to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ, the God of gods, the God Almighty, the Lord God Almighty, God of the universe, God of the Milky Way, God of the galaxy, the Lord Jesus Christ Himself. Inaanyayahan ko po kayo na kayo po ay lagi magbabasa ng Biblia sapagkat sa Biblia, yan ang katibayan
na si Jesus ay pumapatnubay lagi sa atin. Thank you, and Jesus truly loves us all.